Narasyon na ng malinis na tubig ang mga biktima ng lindol sa ilang barangay sa Surigao City. Ngunit kasabay niyan, tumaas naman ang presyo ng ilang isda sa Surigao Public Market. May news to go si Von Aquino. Von. Howie, pinuntahan ng incident management team ang Barangay Talisay na isa sa mga barangay na na-isolate matapos yung lindol. Kinakitaan naman yung ilang istruktura doon at mga bahay na mga pinsala. Sa aerial video, makikita ang mga bahay at istruktura sa ilang isolated island na sakop ng Surigao City. Pinuntahan ito ng incident management team para makita ang sitwasyon at malaman kung ano mga pangangailangan ng mga residente na dapat ihatid doon. Pagbaba ng IMT, nakita nila ang mga bitak sa covered court, mga bahay at pantalan. Ito yung epicenter talaga ng lindol, which is the Barangay Talisay. Na-assess natin na good to note na may kuryente sila dito. May tubig din. So far, okay naman tayong lahat. Yung kinakatukutan lang nila is yung mga aftershocks. Mag-alas 6 kagabi ng kausapin ng CDRRMO ang mahigit 100 residente na lumikas sa Kapitolyo ng Surigao del Norte. Matapos makausap ang ilang evacuees, ipinatanggal na ng CDRRMO ang mga tent at pinasakay na sila para makauwi sa kani-kanilang barangay. When we consulted sa PBOX, may mga advisory na walang tsunami, yung mga aftershock is below na sa intensity as experience. So meaning mahirap pag malayo, it should be doon na lang kami sa by barangay yung concentration. May mga sumang-ayon, mayroon din namang nadismaya. Okay lang naman, ma'am, na makawi kami. So paano ho yun? Natatakot pa rin ho ba kayo? Hindi na masyado kasi hindi naman malakas. Natakot pa rin. Kaya nga, pumunta kami dito kaya natakot. Yan ang tinakatukan. Takot kami kasi yung daanan namin natipak. Nabigla. Kaya natakot kami, pumunta kami dito. Tumaas naman ang 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng ilang isda sa Surigao Public Market. Takot daw kasing pumalaot pa ang ilang mangingisda kaya't kakaunti sa palengke. Maski kami, natakot din kami dito sa palengke kasi ganun ang lindol. Tumatakbo kami palabas. Mahal ang mga isda. Mahirap sa budget. Kung pakunti-kunti lang ang aming mabili. Problema pa rin ang supply ng tubig sa ilang barangay tulad sa Barangay Sabang 3. Kaya't nang marasyonan ng tubig, nagpalakpakan sa tuwa ang mga residente. Maraming salamat po dahil marami kami ng tubig dito ngayon. Pero meron ding nainip sa paghihintay ng rasyon. Hirap kami dito. Lalo sa mga bata, nag-aabang-abang kami dito na mainom ng tubig. Ang tubig namin dito sa puso, ang itim-itim. Napakahirap talaga, ma'am, kasi mismo pangligo wala. Tapos pang-inom, hirap din. Howie 403 naman, kaninang madaling araw na itala ng PBOX ang 4.9 magnitude na aftershock dito sa Surigao City. Samantala, naramdaman naman namin yung 6 sa mga aftershocks na yan mula 1:00 ng madaling araw hanggang 4:00 kanina. Howie? Von, nakikita namin ngayon yung gumuhong gusali sa likod mo. No? Ano ba yung nangyari dyan? Ano bang gusali yan? At meron bang nasaktan dyan sa area na yan? Okay. Howie, ito yung Surigao State College of Technology, no, kung saan ito ay nagkaroon ng pinsala matapos ngayong lindol. 4 na palapag ito, Howie. At kung nakikita nyo, no, yung pader nitong bahagi ng campus ay bumagsak at isa pang sasakyan yung nabagsakan dito. Nung dumating kami dito noong Sabado matapos ngayong paglindol ay inabutan na namin ito. Ang ginawa ng mga otoridad ay hinarangan muna itong bahagi ng Narciso Street sa tapat nga nitong campus at sinarado sa mga motorista itong bahagi ng kalsada habang nandito pa rin yung mga debris sa harap ng campus. Howie? Okay, nung naganap yan, ano yung lindol at gumuho yung malaking bahagi ng gusali na yan, may mga tao ba sa loob? May meron bang kailangan i-rescue? Howie, wala tayong impormasyon kung may tao dito pero ang pagkakaalam natin, Howie, ay wala namang nasaktan dito sa sa campus na to, no, dahil gabi nang mangyari yung paglindol kaya wala namang tao na narito. Howie?
Okay, nabanggit mo rin kanina, no? At saka dun sa aerial footage na ang epicenter ay mas doon pa sa mga laylayan ng lungsod, ano? Doon sa mga sinasabing island communities at coastal communities ng Surigao City, hindi mismong sentro ng lungsod. Tama ba yung narinig ko? Howie, ayon doon sa IMT, no, sila nag-inspeksyon, no, yun daw Barangay Talisay yung epicenter. Pero nung chinek nila yung sa aerial assessment kahapon, wala naman na nakita mga bitak sa mga, yung kumbaga walang mga malalaking talagang pinsala na naidulot yung lindol doon, ano. Pero nagkaroon naman na mga bitak yung mga bahay, pati yung kanilang covered court doon, at meron ding sira doon sa kalsada yung kanilang pantalan. Howie? Okay, maraming salamat, Von Aquino.